Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Nagkainitan sa Senado matapos barahin ni Senador Coco Pimentel si Senadora Grace Poe dahil sa pagsuporta nito sa umano'y impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng kontrobersya, naging maanghang ang palitan ng pahayag ng dalawang senador na lalong nagpaigting sa usapin ng politika sa bansa. Ayon kay Pimentel, pagsang-ayon ni Poe sa impeachment ay tila nagpapakita ng kakulangan ng prinsipyo at pagrespeto sa proseso ng pamahalaan. Iginit niya na ang impeachment ay hindi dapat gawing kasangkapan para sa personal o pampulitikang interes. Gayunpaman, naninindigan si Poe na ang kanyang desisyon ay base sa prinsipyo at transparency at pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Samantala, inuulat na tila nanlumo si House Speaker Martin Tambaloslos dahil hindi nagtagumpay ang ilang plano para sa umano'y destabilization ng kampo ni Vice President Sara. Ayon sa mga ulat, naging sentro ng intriga si Tambaloslos dahil sa mga espekulasyon na may kinalaman siya sa kontrobersyang kinakaharap ni VP Inday Sara. Sa kabila ng tensyon, nanatili namang tahimik si VP Sara ukol sa usaping ito. Pinaniniwalaang patuloy siyang nagkakampanya para sa pagkakaisa at pagkakaroon ng mas matatag na pamahalaan sa harap ng hamong ito. Ang sigalot na ito ay nagdulot ng pagkahati-hati sa Senado at Kamara kung saan ang bawat kampo ay nagtatangkang ipaglaban ang kanilang panig. Samantala, ang sambayanan ay nanatiling nag-aabang kung paano uusad ang isyong ito sa mga susunod na linggo. Well, para nga sa kabuang detalye, ay panoorin na lamang natin ang buong video. At kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi ka namang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre mga kaibigan at mga kabalita, ay huwag nyo rin pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos para naman pati ang inyong mga kaibigan, kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Maraming salamat sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Muli po, God bless and ingat. Nila doon sa kanilang mga programa, pinapahiya nila yung mga dumadalo doon. Alin? Yung napakaangas sa kanyang programa pero pagdating sa Senado, di natin malaman kung anong nangyari dyan sa mama na yan. Exhibit A, bakit walang kwenta yung mga tulpo? Yan, si Rapi Tulfo, anong ginagawa niya sa Senado? Akala ko bang matapang yan? Akala ko bang walang compromise dyan sa mama na yan? Akala ko bang pagkatama talagang susuportahan, pagkamali talagang babanatan, babanatero suha tayo na. Hindi, di ba? Ganun no yung si Rapi Tulfo. Di ba? Ang angas ho niyan sa ano niya, mabilis pa sa alas 4 nakakapag-contempt po yan sa kanyang programa. Hindi siya komite sa programa ho niya, doon lang siya matapang. Pero pagdating sa Senado, hindi ho natin maintindihan kung anong nangyari diyan sa mama na yan. No? Diyan pa lang, doon pa lang kay Erwin Tulfo, makikita nyo na walang kwenta yung mga tulpo na yan. Bakit nyo sila nilalagay sa pinakauna? Tapos Soto, naku, pumuti na lang ang buhok sa Senado ng mama na yan. No, may sa bagay, no, yun nga namang mga nakikita nyo dito sa DCRH survey na to, sila ho yung mga, siguro marami ho silang kaibigan dyan sa DCRH. Sinundan ho siya nitong si Tulfo, Bienvenido, itong si Ben Tulfo. Sa lahat ng mga Tulfo, pagdating sa medyo tapang, totoong tapang at totoong nakikipagbalyahan, ito naniniwala tayong matapang yan si Bienvenido Tulfo. Yan si Ben Tulfo. Pero yung dalawang Tulfo, naku, wala ho yun. Ito talaga nagkakarate ito Kumbaga talagang praktisyado, ika nga. Makikipagbalyahan siya si Lacson, sinundan ho siya ni Lacson. Pagkatapos yan si Manny Pacquiao, ano nangyayari sa mga Pilipino? Hanggang dito na lang ho ata talaga tayo. Anak ng toko, ano nangyayari dito? Ano ba yan? Saan ba yan ng Pilipino? Kailan ho ba kayo gigising? Baka akala nyo muling pabalik yung si Lito Lapid sa Senado. Oy, senador ho ngayon yan. Hindi nyo lang alam. Kasi wala na kung siya ginagawa. Lito Lapid, Manuel Lito. Kayo na humbala dyan. Lahat nito, mapipira to Kaya yung mga network, yung mga radio station, pagka malapit na yung election, yumayaman mo sila dahil dyan sa mga survey. Magpapasurvey din ako!
Hoy, para dito sa mga nabanggit ko na, magpapasurvey ako dito. Anong plano nyo? Gusto nyo rin manguna kay PH Update? Magpapasurvey ako. Ito, si Revilla Bong. Tapos sinundan nun siya nitong si Villar Camille. Tapos itong si, itong giling-giling. Kasi Revilla, Willie Revilla, may anak ng toko, ano nangyari dito? Tapos pang-11, itong si Abigail Binay. Doon pa lang pumasok si Senator Bato. Doon pa lang pumasok si Amy Marcos. Doon pa lang pumasok si Senator Christopher Bongo. Oy, DCRH, mga walang ya kayo. Anak ng tokwa talagang, ang ganda ng bigayan, no? Ibang klase ito. Ito dapat, yan ang dapat nating ilagay. Yung mga ini-endorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kababayan, suportahan natin si Pastor Apollo Kibuloy para sa kanyang mga pangarap para gumanda at umunlad ang ating bansa. Palakpakan natin, galing ho mismo yan ay sa ating Vice President Sara Duterte. Yan ho, walang pinapangako, pero meron nang napatunayan. Sa mga susunod na araw, didiscuss natin ang mga plataforma ng ating mga kandidato sa 2025 midterm election. Eto na ho mga kababayan, tanungan portion na ho. Ba't nawala tayo? Teka lang. Bakit ho ba nawala tayo? Ayun! Muli ho tayong bumalik. Ito mga kababayan. Okay. Rekta na ho tayo sa tanungan. Itong si Senator Coco Pimentel. Kiko. Palit kasi kayo ng pangalan. Coco, puro. Itong si Coco Pimentel, kaugnay diyan kung anong napagkasunduan sa Bicameral Conference Committee. At tinanong ho niya, walang iba kung hindi yung nung una bumabati ko sa akap at ngayon talagang ginayakap ang akap. Ito, pakinggan. Wala akong nagtatanong di ba? Ito lang si Senator Coco Pimentel, kaya kailangan nun natin siya palakpakan. Diba? Pagka ganito naman ng mga kababayan, yung mga politiko na kahit pa paano nakikita natin yung pagmamahal sa ating bayan sa pagbubusisi lang ho nitong budget na to, pinapalakpakan ho natin yung mga yan. Game! Our minority leader is recognized. Minority leader. Ayos. Shout out ho muna natin itong si Ma'am Cathy Binag. Shout out Madam Cathy Binag, palakpakan ho natin. Sobrang ho natin, napakatapang ho ng ali na yan. Ibang klase Bilib ho tayo dyan, sa totoo lang. Sobrang bilib ho tayo. Bilib ho tayo dyan kay Ma'am Cathy. Yeah. Sige. Saan na start mo? Saan na start? Mr. President. Yes, minority leader, Senator Government is recognized. I think it is our duty, being the minority, to ask some questions, especially about the BICAM report on the national budget. Especially. Napanood nyo ho ba yung mga video na yan sa ibang mga vlogger? Ha? Kung hindi nyo pa ho napanood, share nyo ho para makita nila, para gawan din ho nila ng reaction video. Kasi ito yung mga importante ngayon. Malaman natin kung ano nga ba yung laman ng BICAM na yan, kung anong napagkasunduan, bakit tayo umabot doon sa punto na yung budget ni BP, talagang yung pagtapyas, tinuloy-tuloy. At yun naman hong pondo para dito sa walang kwentang akap na to, hindi, nung una ayaw nila, ngayon gusto na nila. Anak ng toko. After having noticed some significant swings, when we say swing, let's say net changes in some of the budgetary items, Mr. President, reported to us. No? Kasi right before me is a summary of the conference committee report, Mr. President. So with the permission of our chairperson, our chairwoman, if this representation can proceed with these questions, Mr. President. Yes, Mr. President, I'll gladly take this opportunity. Mr. President, I'll start with one of the issues that I raised in last year's budget.
process, or meaning to say, covering the 2024 budget, which is the issue on the level of the unprogrammed appropriations, Mr. Yeah. President. If I can start with that, Mr. President, if our chairwoman can inform us, all of us, what is now the level of the unprogrammed appropriations under our bicameral conference committee report? Yan ang mga pag-usapan natin. Yung, papasadaan din ho natin yung kay Muking. Alam ko, marami nagtatanong. Mag-react ka doon kay Muking, kay Luis Tro, kay ganito. Ito ho, ang importanteng pag-usapan natin ngayon. Kasi ito yung pinakamalapit sa bitukan ng ating mga kababayan. Yung nasa Twadcom, puro lang ho yun, puro kabalbalan lang ho yun, kumbaga panira lang ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito pinag-uusapan, yung pondong gagastahin natin, yung budget na gagastahin natin sa susunod na taon. Na kung saan, na magic na ho nila, na focus na nila. Kumbaga, nagkaroon na sila ng, kung tawagin dyan, compromise. Yan, di ba? Pero sa budget ni Bibi Sara, walang compromise. Di ba? Walang compromise. Dapat yun ang gustong mangyari ni Tamba. Yun ang dapat mangyari. Di ba? 733 million, kwentas klaras, wala nang madaragdag, wala nang mababawas. Ganun ho sila, mga kababayan. The unprogrammed appropriations is 531,665,000,000. Million, yes. Yan ho yung pinanggagalingan ng mga ng korupsyon, ika nga. Kung tawagin ho nila yung unprogrammed appropriation na yan, yan ho yung makabagong DAP, makabagong pork barrel, makabagong PIDAP. So that's now the ending of our BICAM report. But then, our NEP, if our chairwoman can find out what was the NEP level of the unprogrammed appropriations, Mr. President. Mr. President, the NEP level is 158.665 billion. Yes, Mr. President. So, paki-minus na. 531. So it's an increase of 373. It's here. Yes, an increase of 373 billion pesos. Unfortunately, Mr. President, this practice of increasing the unprogrammed appropriations in the final version of the national budget over and above the level of the unprogrammed appropriations recommended by the President in the President's budget, or called the NEP, is one of the issues I have raised before the Supreme Court. And we are repeating the said practice in our plan for the 2025 budget. Mas maliit nga kasi for 2024, halos if I'm not mistaken, 400 billion yung in-increase ngayon, but it's still, ito 373 billion pesos. So, was increase. We're increasing it. So, was this issue ever touched in the discussion of our chairwoman with the chair of the House panel, Mr. President? Mr. President, this was actually discussed with our technical working group. What we have decided is that we have limited resources, but there are so many programs that we would like to fund. And unfortunately, we don't have the immediate amount on hand. So there's still certain projects that will be categorized in the unfunded unprogrammed appropriations. Ideally, there should be none, and I would concede that. That's why from last year, from this year, 2024, which was 737 billion, now we are at 531 billion. There are obviously a long ways to go when it comes to having more fiscal discipline, but this is the reality, and I'm transparent about this, that we really have unprogrammed appropriations. Last year,
If I may mention, hindi kayo makakalusot. Buti na lang meron ho tayong kahit papanong opposition diyan sa House of Representatives po kasi walang nag-question diyan. Diyan sa mga program appropriation na yan. Wala akong nag-question doon. Buti na lang itong minority diyan sa Senado kahit papaano kumakana ho sila kaso kumbaga okay na sila sa BICAM kumbaga na lang to para masabi na lang siguro kami kinwestiyon namin yan sa House of Representatives di man lang sila pumalag diyan sa diyan sa ang program appropriation, di ba? what was released for this year is as of November, from the 737 billion, Mr. President, out of the 731 billion, 438 billion of the unprogrammed funds for 2024 was released. So, certain priority projects also that were put in the unprogrammed have been funded already. So meaning to say, since we have data already for year 2024, for year 2024, the administration has released under the unprogrammed appropriations an amount larger than the original figure in the NEP under unprogrammed appropriations for the year 2024. Tama No, po? Mr. President, for 2024, it's 731 billion. Correct. Yan po yung sa GA. For the NEP. For the NEP, that must have been around 300 billion. Tama po ba? Yes, Mr. President, Yes, 281 billion. 281 billion. But now, from actual figures, they have released around 400 billion of the 700 billion in the unprogrammed. Yes, Mr. Sige President. po. I'm just establishing po that fact, Mr. President. But then, Mr. President, unfortunately, this representation has to be consistent with his stand, Mr. President, and his beliefs, Mr. President. So, that means that we have another issue, Mr. President, which can possibly reach the Supreme Court. Because the Constitution talks about appropriations, that the Congress may not increase the appropriations as recommended by the President. So, very simple lang naman yung interpretation ko po. When the word appropriations is used, it does not distinguish between programmed and unprogrammed appropriations. Well, Mr. President, the unprogrammed is really not part of the total of the BICAM report or the budget proposed. Okay, so it's obviously that's why it's called unprogrammed. It's unfunded. Now, if you mention about the president has the power to appropriate for the unprogrammed funds based on certain criteria. First of all, it has to come from a source. For example, extra collections from the government, from GOCCs, dividends, extra collections from the BIR, etc., or even loan proceeds, which, as I understand now, even our Secretary of Finance is not really very keen on adding more additional loans because we have to keep our debt to GDP ratio at around 60 to 61%. So this will really come from extra funding that the government is able to collect. And for the year 2024, there was an extra or an additional mechanism inserted in funding and unprogrammed appropriations. Yun yung sweeping of the so-called idle funds which affected PhilHealth. Naku po! Yan na nga ba sinasabi natin? Mga kabalbalan talaga ng administration na Sabi to. ko lang yan so that I will also not forget to raise PhilHealth later on. Yun. Pero, okay. Diba? Saludo, palakpakan ho natin. Kahit pa paano, di ba? Di ba? Kahit pa paano, mayroong nagsasalita at nalalaman ng ating mga kababayan. Kasi kung ang magpapaliwanag lang ho niyan,
yung mga individual na talagang naiintindihan nila kung ano nga bang nangyayari sa budget na yan. Pero iba pa rin ho, pagka napag-uusapan yan sa plenaryo. Iba pa rin ho, pagka senador ang nagsasalita at nagtatanong diyan sa budget na yan. Di ba? Meron hong karga, meron dating eh. Tsaka pagka tinatanong ba naman nila, itong walang kwenta na si Grace po, di ba? But Mr. President, yung 400 billion of the items under unprogrammed appropriations na na-release na at na-fund na for so far for the year 2024, what was the legal basis for funding them? Isn't it DAGAA, Mr. President? Yes, Mr. President, that was actually one of the provisions in the GAA that funding from other sources, government revenue in excess, can fund unprogrammed appropriations. Correct. So, meaning to say, kahit si unprogrammed, unprogrammed talaga siya, so hindi siya talaga kasama sa total ni programmed appropriations. But the legal basis, kasi ang general rule sa Constitution natin, no public funds shall be spent except pursuant to an appropriations provided by law. So when those 400 billion items under unprogrammed appropriations were funded, what was the law made as the basis for funding them? Hindi po ba GAA din of 2024? Yes, Mr. Correct. President. Okay, tama po. Meaning to say, pag sinabing appropriations, kasama si programmed at si unprogrammed. So, Mr. President, with this information, I have no choice but to once again raise this before the Supreme Court. Maybe in a new case or... at least meron nang nagpupunta ng Supreme Court para questionin itong mga itong mga kabalbalan ng administration na to. Siguro, supplemental ba? Or supplemental petition before the Supreme Court, Mr. President. But, Mr. President, just for clarification, anyway, you're the legal expert here. There's really, all GOCCs remit also to the government, excess funds. And then the GAA, the GAA itself is a law. Now, if these are unprogrammed, I understand that the President also has the power to allocate certain funding options for certain programs. Now, when our minority leader raised this issue with the Supreme Court, I know it was very specific for the PhilHealth funds, which was actually savings that is not really an income-generating matter that has to be automatically appropriated to the government, unlike other agencies that any dividends should be transferred to the government. I know that PhilHealth isn't. So with the clarity given by the Supreme Court, we have that guidance already in mind. That's why we did not specifically put a provision exactly like what we had in 2024. So our chairwoman is informing us that that fourth trigger or fourth mechanism found in the 2024 GAA as about sweeping idle funds is no longer found in our 2025. Yes, Mr. President. But then, Mr. President, yung petition ko po sa Supreme Court is different. Actually, separate yun. I have actually 4 cases before the Supreme Court, Mr. President. One is questioning the level of the unprogrammed appropriations. Number 2 is the PhilHealth, the order to sweep 89.9 billion pesos of PhilHealth funds. The third would be the Maharlika Corporation. And the fourth would be our intra-party dispute with the party of Senator Robin Padilla, Mr. President. So these are the 4 cases pending before the Supreme Court. Pwedeng isabay mo na rin yung yung AKAP, sir. Pwede mo na rin isabay sa AKAP yung pag-question sa isabay sa Supreme Court yung pag-question sa AKAP. Para lahat unconstitutional lahat ng mga yan, pera lang doon sa PDP. Mr. President. So
Pero ano pa rin, di ba, napaka-gentleman pa rin ho nila kahit meron silang dispute sa partido, di ba? Hindi ho natin nakikita yung tipong dyan sa House of Representatives, yung gipitan. Pagka ikaw dyan ka sa, hindi ka namin kakampisin, lari ka sa amin dito. Tatanggalin ka namin sa lahat ng committee chairmanship mo, committee membership mo. Di ba ganun ho sila? Sa Senado, in fairness, talaga kahit pa paano, mga gentleman pa rin sila. Kahit pa paano, meron pa rin natitira. Siguro mga 1% na pagiging honorable. So anyway, at any rate, okay, Mr. President, does this mean, since we increased the unprogrammed appropriations level by 373 billion pesos, does this mean that we transferred from programmed appropriations under the President's budget 373 billion pesos worth of line items, and we transferred this to the unprogrammed appropriations part? Is that a correct statement? Well, Mr. President, yes, partly some of them were transferred. But remember, this is also based on a consultation of what the priorities are. Of course, we always have a wish list of projects and also initiatives, but in the end, we also look at the disbursement rate, the utilization rate. Meaning to say, yung 373 billion pesos na increase sa unprogrammed appropriations, lahat ng idea doon, lahat ng items na yon, yung PAPs ang tawag yan, lahat ng programs, activities, and projects na yon, were originally found in the President's budget but under programmed appropriations. Is that a correct statement? Mr. President, some of them were not in the original NEP or the President's proposals. Some of them were actually amendments done by institutional amendments done by either houses. Okay, by Congress. So, does the chairwoman have the, anong tawag mo doon? Breakdown, which, okay, how much of the 373 billion pesos now found in unprogrammed originally came from programmed appropriations under the NEP? Mr. President, may we be able to submit that to Your Honor with regards to the specific, because it's quite lengthy to go back to all of them. Just the total, not the total, because bakit ko to tinatanong? Because that means that is now the fiscal space made available under programmed appropriations. That's my point, Mr. President. Kaya ang next tanong, of this fiscal space, paano napuno yun? Saan din galing yung mga new PAPs na pinampuno doon sa amount na yun? Doon patungo yung pagtatanong ko po, Mr. President. As an example, Mr. President, the foreign assisted projects in the NEP of 2025 is 215,649. Now, what the BICAM approved is 66,279. So basically, 149,370 is now in the unprogrammed. Yes, binaba. Okay, so let's say 149. But definitely more than that amount siguro, no? You're just using that as an example. Yes. There are also others. Yes. Yeah. But the level for programmed appropriations did not change. Tama po ba yun? From the NEP level, programmed appropriations is still now, the BICAM report level for programmed appropriations is the same as the NEP level. Tama? Yes, Mr. Correct. President. Meaning to say, kung nagbaba tayo ng 149 billion, inalis natin sa President's programmed appropriations, binaba natin, pero the level is now the same. Therefore, in the budgeting process by Congress came up with at least 149 billion new items which they funded under programmed appropriations. Tama po yun? Yes, Mr. Correct, President. correct. That's why we need to know
the level, Mr. President. But anyway, the chairwoman has promised to give us in writing na lang, no? The level. So that is what happened. And then, Mr. President, if I can ask about the miscellaneous personal benefits fund, sa NEP, sa President's budget, 163 billion pesos ang level niyan. Sa BICAM report natin, 109 billion pesos. Meaning to say, nag-free up din tayo ng 54 billion pesos. Kasi hindi rin nagbago yung bottom line. Bottom line, the same. So, is it correct to say that the 54 billion pesos na inalis natin sa MPBF ay nalagyan din ng new items by Congress? Tama po ba yun? Yes, Mr. President. Also for the miscellaneous and personal benefits, there are a lot of reasons. There are reasons also for that. For example, although there are items in the proposed NEP, the reality is also certain job positions are not filled. That's why we also looked at the utilization rate, disbursement rate as in the past. Yes, and we were able to free up, let us say, MPBF line lang ito, 54 billion. Kaya Yes, and Mr. then, President. since hindi nagbago si bottom line, ibig sabihin nun, nalagay sa ibang mga budget items yon, PAPs, na hindi na nanggaling sa Presidente, nanggaling na po sa Kongreso. Tama po? Yes, Tama Mr. po, okay. And then, pagdating sa pension and gratuity fund, sa President's budget, 232 billion ang level nito. Ang ending sa ating BICAM report, 144 billion. So, ano to, mga 88 billion pesos din po yung na-free up natin. Tama po? So, ang gusto sabihin, ang dami na natin na-free up. So, Mr. President, it's true that compared to the NEP, there may have been a decrease, but bearing in mind also that compared to 2024, there's been an increase. And we know that for a fact that the increase can cover the current needs for personal benefits and pensions. Yes, Mr. President. Pero yun lang, I'm just looking up, I'm just pointing out the fiscal space that Congress has freed up under programmed appropriations. Yun po, that's what I'm pointing out. And bago malimutan, we also freed up 74 billion pesos, 74.4 billion pesos sa PhilHealth subsidy. Tama po yun, which is under programmed appropriations. Tama po? Yes, Mr. President. Why did we have to do that, Mr. President? Sa dami na ng... hindi pa tayo makakame up ng total amount of the fiscal space which we have freed up sa programmed appropriations because hindi natin alam yung how much of the 373 billion of new items under unprogrammed appropriations came from program. Hindi pa natin alam eh. But we will add to that the MPBF, we add to that the PGF na mga freed amounts, plus the 74 of the PhilHealth. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? I know, Mr. President, that's also the question of many, and I've thought about this long and hard. And there's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially the administration thought of it as a way also to augment certain short fundings that we have, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa
kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang dami ngang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Yun nga yung sinasabi ko, pag meron kang, syempre, di ba, sinasabi natin, 5 yung anak mo, lahat yan kailangan pantay-pantay na mabigyan mo. Totoo yun. Pero sa lahat sa kanila, Parang di naman ganun ng suma. tinitignan mo rin kung sino may pangangailangan at sino naman ang may kakayanan na itayo rin ang kanyang sarili. Yun din ang sinasabi natin, it's a leadership problem also in PhilHealth and it's a disbursement problem. Gaya nga ng sinabi ni Senator Cynthia, Ngayon, binibira na ho nila yung PhilHealth kasi ano daw sila, marami silang pera, hindi mo nagagamit. Kaya ngayon, tinuturuan sila ng leksyon. Palakpakan natin, anak ng toko. Yan ba ang explanation sa'yo nitong si Saldico? Yan ba ang explanation sa'yo nitong si Ralph Recto? Naku, madam! ang problema din sa PhilHealth, hindi rin natin alam kung ano ba talaga yung mga benepisyo natin. Wala tayong card na nagsasabi hanggang dito o ganyan. Bakit hindi kayo mag-hearing dyan sa Senado? Bakit hindi nyo sila, patawag nyo sila, pero yung kunin yung pera ng mga, tawag dito, yung mga, nagko-contribute, yung naghuhunang huhulog, di ba? Patawag kayo, pero yung kunin yung pera, ibang usapan ho yun. Gano'n lang naman ho kasimple, kung hindi kayo satisfied sa pagtatrabaho ng PhilHealth, ang pamuno ng PhilHealth, tanggalin nyo. Maglagay kayo ng bago na mas magaling, makakapagpa-implement ng mga magagandang proyekto. Pero para kunin ng pondo, ibang usapan ho yun. Ang maibibigay sa'yo, ang tagal-tagal ng approval minsan, hindi alam ng ating mga kababayan kung paano sila comply dun sa mga requirements. So ito yung mga nagiging issue. Hindi sila kulang sa pera. At alam ko yung iba talagang pinagdidiinan nito. Pero 600 billion ang meron sila. Samantalang, ang dami natin din pangangailangan pagdating sa edukasyon, pagdating sa infrastruktura. Alam mo, maganda talagang magbigay ng social protection, wealth transfer. Importante yan. Pero kailangan din natin ng wealth generating initiatives kasi hindi natin mapopondohan ang mga ibang bagay na magbibigay ng suporta sa ating mga kababayan kung ang gobyerno ay walang programa na magpapalago ng ating ekonomiya.